Korupsyon, paninira, pangunahing dahilan ng distrust kay Sara. Yung paninira niya, ito tama ito, strategy niya para paniwalaan yung kanilang pa-survey kasi nasira na sila sa kanilang pa-survey. Yung mga pa-survey nila kasi hindi ka panipaniwala. So ito, naglabas sila ng kapanipaniwala para mabalance. Grabe na yan duda sa atin na kumikita lang tayo sa mga pa-survey. Dapat na maglabas tayo ng ibang kwento. So medyo malapit na niya sa totoo. Malapit lang sa totoo. False Asia, pero malapit ito sa katotohanan. 51% ng dahilan ng distrust kay Sara Duterte. Report ng Philippine News Agency. Bigay ko ito sa inyo. So sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. said, a reset in Philippine-China relations. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po. Anyway, ano niya, Mr. Maravillas yung kwento? Ito yung sabi yun. Korupsyon, paninira, pangunahing dahilan ng distrust kay Sara. Yung paninira niya, ito tama ito, strategy niya para paniwalaan yung kanilang pa-survey kasi nasira na sila sa kanilang pa-survey. Laging lamang si Sara. Walang tiwala kay VP Sara. Naglabas sila nito para mabalanse. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y korupsyon ayon sa latest Pulse Asia survey. Base sa resulta, 51.1% ang nagsasabing hindi sila nagtitiwala sa VC dahil umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Nagbabago ng tono yung Pulse Asia para paniwalaan ng mga tao na legit. Binabagbagan ng mga matitinong vloggers tulad natin yung mga pa-survey nila kasi hindi ka panipaniwala. So ito, naglabas sila ng kapanipaniwala para mabalance. Grabe na yan duda sa atin na kumikita lang tayo sa mga pa-survey. Dapat na maglabas tayo ng ibang kwento. So medyo malapit na niya sa totoo. Malapit lang sa totoo. Pangalawa naman sa mga rason, ang pagbabanta niya sa mga tauhan ng administrasyon, habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos ng BC. Kaya may distrust. Survey ni Tikia, piking-piki, DDS yun, na deny na DDS siya. Si Tikia. False Asia, pero malapit ito sa katotohanan. 51% ng dahilan ng distrust kay Sara Duterte, 51.5% dahil sa sangkot sa korupsyon. Truthful siya. 21.4% nagbanta ng mga nasa administrasyon. 5.4% dahil sa palamura o bastos. 5.2% wala pang nagawa. 4.5% panay biyahe sa labas ng bansa. Kaya walang tiwala sa kanya. Distrust ng mga mamamayang Pilipino. Ayan, sabi dito sa report ng News 5. Bakit walang tiwala kay VP Sara? Nangunguna sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagkasangkot nito sa korupsyon ayon sa latest survey ng Pulse Asia. Sinagawa ang survey sa reason for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individual mula February 27 hanggang March 2. Yung pinaka-latest ito mga kababayan. So, ang reading natin, ito inilabas nila kasi sukang-suka na. Yung mga mamamayang Pilipino, sukang-suka na sa mga pa-survey ng iba-ibang survey companies na sa tingin ng karamihan, mga kababayan, lahat lang pambubodol. Di ba? Lahat lang pambubodol yung ginagawa ng SWS, ng Pulse Asia, ng yung survey firm ni Tikia, mga nasa likod ni Sara Duterte, na mga Duterte. Ito, nagpalabas ng accomplishment report, yung Office of the Vice President. Accomplishment report. Libreng sakay, may rice program pala. Yan ang mga beneficiaries. Libreng sakay, 2.9 million. Relief operation, 500,000. Pagbabago campaign,
Bags distributed, 603,000 plus. Trees planted, yung tree planting ko, 1 million plus. You can be VP. 5. 5 ng estudyante ang naging beneficiaries ng You Can Be VP, maging vice presidente. Medical assistance, 271,000 individuals from July 2022 to December 2025. Rice program, 231,000 individuals. Kalusugan food truck, 10,000 individual. Magnegosyo taday. In 3 years, 39 lang yung magnegosyo taday. Group beneficiaries. Individual beneficiaries, 4,475. Kala ko, isang taon lang to. Pansarap program, 16,000 plus. Student service. Burial assistance, 64,000 plus. Milyon yung pondo. Ilan bang milyon yung pondo ni Sara Duterte from 2022 to 2025? Pagkatapos, yun lang ang naserve. I think another audit ang dapat gawin mga kababayan. Malamang itong mga beneficiaries, puro ito naman chichiria. Yung tinanim na na kahoy, for 3 years, 1 million. I-audit yun kung tumubo. Malamang yung 1 million trees, mga kababayan, lahat lang yun, kwento. Dito pupunta sa Daragat, tabon-tabon Daragalbay. Ilan lang yung kahoy na nandun. Pagkatapos, yung trees, mga kababayan na itinanim, hiningi pa sa double budget na naman yon. Malamang tulad ng kaniyang mga paseminar, mga estudyante, di ba yun ang nangyari doon sa paseminar? Naka-charge yung budget sa armed forces. Pero gustong palabasin na nag-release sila ng pondo sa Office of the Vice President, charged to the confidential funds. Yun ang lumabas sa investigasyon. Kaya ito, dapat ito imbestigan uli. Ngayon, ibigay ko na sa inyo itong iba pang mga balita dito tungkol kay Sara Duterte. So yung sa impeachment kahapon, sabi ni Representative Antonio Tino, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of DepEd confidential funds. Pinapa-subpena si Michael Powa. I will wait for the subpena, sabi sa press room kahapon. Titingnan ko kung anong yung laman ng subpena. But definitely, I am willing to attend. Wala akong intention to evade. Sana po kaming tiwala sa mga statements ninyo. Pag mula sa kampo ng mga Duterte, puro baliktad, bloodbath, wala po. Yun pala, tatakbo sa... Yun ang din ang intensyon ngayon. Pasasaklolo, mga kababayan sa Supreme Court. Tingnan natin kung mag-attend itong si Possibly mag-attend din kasi nag-attend itong si Michael Powa. Pero puro palusot. Tebes wants me dead, sabi ni Madriaga. Kaya kahapon, si Akbayan Representative Chel Diokno raised concerns over the safety of potential key witness in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, citing allegations that former Negros Oriental Representative Arnolfo Tebes Jr. wanted him dead. Kasi si Sara Duterte daw, di ba yung kwento? Pabalik-balik doon sa kulungan. Ang una, yung attempt, kausapin mismo si Madriaga. Siguro gustong i-pressure o pabaliktarin kasi nag-execute ng affidavit, di ba? Ngayon, ginagamit. Yan ang duda. Itong si Tebes, sinausap si Tebes para yon ang magpatumba dito kay Madriaga. Pero ang sabi, sinecure na rin po ito ng National Bureau of Investigation. Ito pa, yung mga kita dito. Si Robin Padilla nag-post. Sabi dyan, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Filipino. God help us. Sabi ng Voice of Millennials, may mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa krisis sa Middle East. Hindi naman porket may impeachment, titigil na ang lahat. Iba-iba naman ang tungkulin ng bawat sangay ng gobyerno. Tsaka isipin din natin, trilyon-trilyon ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. Kung ikukumpara mo yung nagasto sa impeachment sa nawawalang pera dahil sa korupsyon, mas malakat pa rin yung ninakaw ni Inday. Kaya kailangan din natin managot ang mga korap na opisyal. Lalo na sa panahon ng krisis dahil ang perang dapat ay para sa tao ay napupunta lang sa korap na politiko. Sana wag natin ipagtanggol ang mga tiwaling opisyal. Wag sana tayong maging instrumento para makatakas sila sa pananagutan. Correct. Yung ginagawa nilang palusot. Pati si Amy Marcos, ganun ang pinagsasabi.
Marcos, after 45 days, we will have a flow of oil. Maghintay-hintay kayo kasi nakikipag-negotiate mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos through the Department of Energy sa lahat ng mga potential supplier, mga kababayan ng petroleum. At sabi nga natin kanina, yung Australia po, mas malala doon. May mga stations na po na nagsara kasi naubusan na ng supply. So mas maganda pa rin ang ating preparation. Mas maganda pa rin yung preparation natin kaysa sa Singapore, sa Indonesia, sa Malaysia. Kaya sabi ng ating Pangulo, do not panic. Yan yung sabi niya kahapon, nag-press briefing siya. There will be a sufficient supply of oil even after the 45-day worth of fuel supply in the country is used up, sabi ng ating Pangulo. Marcos made assurance during a public address kahapon, a day after declaring a state of national energy emergency. He confidently stated that the Philippines will be all right for 45 days, noting that the country's 45-day fuel supply is secured. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days, we will be all right. And I think we can be fairly confident. Ang gusto niyo kasi mag-panic yung mga tao para may rason kayo na manggulo to destabilize the government. Ganun ang mga intensyon nitong mga anti-Marcos, anti-government groups. Mga kababayan, huwag tayong pagagatong sa kanila. Gusto nilang palalain yung problema. Yan ang malinaw ng kanilang agenda, mga kababayan. We still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, sabi po niya. Not just one deliveries, but a flow of petroleum-related products. The President said, the government is trying to get oil from everywhere, stressing that the Philippines will not stop other countries. Will stop asking other countries, especially those that are not affected by the Middle East crisis. So we are continuing to do this. Tapos sasabihin niyo, walang ginagawa. Kayo yung walang ginagawa, kundi pintasan ng ating gobyerno, yung ating Pangulo, imbis na tumulong sa paghanap ng solusyon, na mirwisyo pa kayo. Yan ang problema ninyo eh. Problema sa inyo. Hindi na nakatulong na mirwisyo pa. Nanggulo pa. Wala kayong tigil sa panggugulo. Pati ito, pinopolitika nilo. Ginagamit ninyo sa political ambition ninyo. So, we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines, sabi ng ating Pangulo. According to the Chief Executive, Philippine authorities are continuing to find sources and ensure that the contracts will be honored. While the Philippines continues to seek other sources of oil, Marcos maintained that the country has a sufficient supply. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Wala pong problema, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo. Kaya nagagalit sila. Gusto nila may problema. Gusto nila laging may problema. Yung ating Pangulo kasi, kung may problema, solution-oriented siya. Doon siya sa solusyon, ini yung puro lang mention kayo ng problema, wala man kayong solusyon na sinasabi. Oil will do what it will do, sabi niya. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control of the world price of oil, sabi ng ating all that we can do, anya, is to compensate our people. Na yun ang ginagawa ngayon. Compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Kaya tuloy-tuloy ang pag-ayuda
at hintayin ninyo yung schedule ng ayuda. Marcos dismissed the possible takeover of oil firms amid energy woes in the country, saying he does not want to get into such a discussion. We do not want to get into that discussion. Sabi ng ating Pangulo, when asked if the government would consider temporarily taking over oil companies. Ngayon, may mga magandang developments na nakikipag-usap yung ating Pangulo. Pati sa China, report ng Philippine News Agency. Bigay ko ito sa inyo. So sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. said, a reset in Philippine-China relations may be inevitable as global geopolitical dynamics continue, while reiterating Manila's position against war amid the ongoing Middle East conflict. Sa interview mga kababayan sa Bloomberg, made public Tuesday, Marcos pointed to ongoing changes in international relations driven by rising global tension. I think it's certainly going to happen. It's happening now. Sabi ng ating Pangulo. The President said when asked if a reset of ties with China is on the table. May tension tayo with China, di ba? Because of the East Philippine Sea. Because of this crisis na nangyayari. Napaisip na ngayon yung China, pati tayo. At siguro nagpaabot ng mga hindi niya tayo magtutulungan na masecure yung ating resources na pwede naman tayo na magkinabang boss. Imbes na tayo mag-away, pagsaluhan na lang natin yung resources. Pero yung tamang sharing, ganon, mga kababayan. Hindi yung gusto ng kaming lahat. Hindi ganon dapat. So yun ang sabi dito. He noted a wider restructuring in international system. There's going to be a very, very serious restructuring. Remember, I'm watching Prime Minister Wong from Singapore. And he was saying we will have to withdraw all of even our legal relationship in terms of international law, in terms of all these things, sabi ng ating Pangulo. They will have a lasting effect and there will have to be a new normal because of this crisis. So, napapaisip kung anong solution-oriented po yung ating Pangulo. Hindi yung pag may problema, natataranta na, nagpapanik, kung ano-ano na ang ginagawa, nagmumura na. Hindi yon. Hindi yon ang tamang qualities, karakter ng isang leader. Dapat kalma ka lang, tapos para mag-function ng matino yung kaisipan mo, makapag-isip ka ng solusyon. Marcos said, the Philippines continues to separate its territorial disputes with China from economic engagement. Ito yung sinasabi natin. Iba yung mindset ng ating Pangulo. Hindi niya minimix ang politics sa economics. Hindi niya minimix siya. Separado yung problema natin sa territory, separado yung problema natin, yung issue natin sa economics. Kaya wala siyang panggigipit na ginagawa sa mga Chinese businessmen. Tinutulungan niya. Nakita niyo, lagi pa din niyang kausap yung ambassador. Kahit kung ano-ano yung pinagdadaldal ng ambassador sa atin. Yung ambassador ng China, in-invite pa sa isang okasyon ni Lisa Marcos. Nalala ninyo? Ganun po ka-high level sila mag-isip. Hindi yung puro hatred. We've always tried to differentiate the territorial dispute from our trade arrangements. And many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow. They have not leveraged this in any way. Hindi man na niya ginagamit. Siguro kung gamitin ng leverage, tulad ng ginagawa ng Iran, ginagawang leverage against Israel and America, yun, ibang usapan na. Hindi man ginagamit as leverage in any way. In quite the contrary, they have been very helpful in terms of, for example, fertilizer, which is, we import a great deal of fertilizers from China.
Nagbibenta niya sa atin, yung China, fertilizer. Petroleum-based siya. At pati yung China, mga kababayan, tinitingnan ng ating Pangulo as a possible supplier natin ng petroleum. Yung mga ano naman, kung ano-anong pinagsasabi ng mga didis. O, tingnan mo niya, galit kayo sa China, pagkatapos, bibili tayo ng petroleum mula sa China. Doon tayo kukuha ng supply. Yun ang ginagamit nilang mga propaganda. In 2016, the Permanent Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines, invalidating China's sweeping claims. However, Beijing has refused to honor the landmark ruling. On the joint development of gas resources in disputed areas in the West Philippines, si Marcos said, discussion remain ongoing. So, hindi niya sinasara. May discussion tungkol sa joint development ng West Philippine Sea resources ng yung petroleum. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will be provides impetus for both sides to come to an agreement. Baka niya ito na yung panahon na magkasundo kami at mawala na yung tensyon kasi kailangan na natin itong gawin. Pag hindi, parehas tayo talo. Kasi parehas tayo dependent doon sa bulk of our supply sa Middle East. Sa Iran, kumukuha ng bulk ng supply yung China. So parehas may problema. Dahil naman, kung hindi sa Iran, apektado ng conflict sa Middle East because yung petroleum natin, Saudi Arabia, damay. As about the ongoing conflict involving Iran, Marcos emphasized the Philippines' position. The Philippines is a long-time ally of the United States, has maintained its stance of pursuing peace while safeguarding national interest amid evolving global tensions. We never want war. Our foreign policy is very, very simple. It's peace and national interest. Peace. Eh, hindi siya tayo nakikisali doon. That's it. In war is never in the national interest as far as the Philippines is concerned. And so we just are hoping that this ends soon and that whatever recovered liberation will be done as quickly as possible. And we can get back to work. Pero hindi niya kinokondem yung action ni Trump. Decision din niya yon. Decision ni Trump, decision ng Israel. Kita ninyo kung gaano kalalim mag-isip yung ating Pangulo at gumawa ng mga aksyon for the interest of our country. Hindi siya bara-bara, malalim siya. Malalim na leader. Yun ang kailangan natin. Kaya dapat yung ating Pangulo maging Pangulo ng Pilipinas for 30 years. In the same interview, Marcos said that the Philippines is exploring the possibility of securing fuel supply from Russia, the country's non-traditional trading partner. Russia is not a traditional supplier of crude oil to the Philippines or any energy supply, but we are exploring that as well. Ay, hindi man. Wala man tayong kaaway na bansa at wala tayong inaaway. Yun ang policy, foreign policy ng ating bansa. Pero we have the right to defend our territory and sovereign rights. Kaya tayo pumapalag dito sa West Philippine Sea to protect our resources. Hindi man pwedeng pamigay mo yan. That is against our constitution, mga kababayan. And national interest natin. Basically, we are trying everything to secure supply. Because that's the one thing that we can do about. The pricing is going to be much more difficult challenge. Because everyone is a price taker when it comes to oil, sabi ng ating Pangulo. The push to diversify suppliers comes as the government operates under a declared national energy emergency.
triggered by escalating tensions in the Middle East, where the Philippines gets the majority of its oil supply. Kaya baseless itong mga akusasyon, claims ng mga DDS po. Walang ginagawa yung ating Pangulo. Maraming ginagawa. Kayo yung walang ginagawa kundi manira. Yan ang malinaw dyan. Wala man kayong contribution sa kaunlaran ng ating bansa. Puro lang kayo atake. O bukas naman po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.